Meron na po itong parsley, paminta, meron ng salt and seasoning, tsaka chopped na carrots. Meron ko naman po itong onion, 1 piece onion lang. Medyo kinapos po yung aking parsley. O konti na pero malasa naman po yan. Tapos, nalagay ko po 2 eggs. Hindi na po ako maglalagay ng cornstarch, egg na lang po for binder. Pang bahay lang naman po ito. Kadalasan po kasi sa harina, extender lang naman siya. Pero ganun din naman po yung egg. Aalsa na rin naman na po yan. Pero depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo ilagay. Marami naman na pong pwede pang ilagay dito. Babalutin na lang po ito. Mix lang po natin ng mabuti. Para kumapit po yung salt, pepper, onion, parsley, chopped na carrots, and 2 eggs. I-chill ko po muna ito bago ko po balutin. Hindi ko na pa kailangan ng hindi ko na kailangan ng tawag dyan, harina o flour. Kasi hindi ako naglagay ng flour kapo. Kaya hindi na ako nangangailangan ng water pandikit. Dumidikit na ng kusa yan. Yan. Watery na kasi, mabasak. Pang ulam lang naman ito. Hindi naman ito panghandaan. Pausap ko yung sarili. Buti nga hindi nasagot ito eh. Kasi dapat ito, meron tong harina. Hindi ako naglagay ng harina kasi extender lang naman yun. Nakapang bind para magdikit. Eh, naglagay na ako ng 2 eggs. Okay na yun. Mas gusto ko yung 2 eggs. Hindi ko na nga siya nilalak. Kusa na nga siya. Ayun yung water niya. Eh, dahil nga watery siya. O, tinan mo, nagmo-moist. Kasi nga, hindi ko nga siya nilagyan ng flour. O, tinan mo, naglalak mag-isa. No need na yung, no need na ng pandikit. Pagka pang-ulam naman, okay lang kahit na anong style lang mo, gawin mo. Kahit naman siguro sa panghanda, okay lang naman din kasi kung naluto naman na yan as long as masarap, no problem. Ako hindi naman ako natingin din sa paano binalot. Gusto ko yung masarap at saka malinis. Medyo ninipisan ko lang. Kasi pag sobrang kapal, baka matagal yung meat maluto. Pero ito namang gawa ko ano to? Tawag yan. Nakalimutan ko na. Sa'yo, nakakalimutan ko. Buti pangalan ko, hindi ko pa nakakalimutan.
Medyo malalaki yung aking pagbalot kasi para busog. Yan. Kakaroon ng excess water. Pero okay lang yan sa akin. Hindi ko kasi gusto nito yung maarina. Pag may binibili tayo na ganito, tapos maarina, hindi ko siya gusto. Sa pagluluto naman, kanya-kanyang style lang yan. Depende sa gusto ng kakain at depende sa gumagawa. At paninda, pagbenta mo, mayroon ding magandang style sa pagbabalot. Tapos, karamihan niya, nilalagyan nila ng extender. Ako ayoko talaga ng mga extender na yan kasi minsan, ang reklamo ng kumakain, sabihin, ang kapal naman ng balot, puro balot, tapos kukunti yung laman. Tapos, minsan naman, pag kinagat mo naman, kukunti na yung laman, maarina pa. Doon sa labas ng sa may likod ng plato, sa umaga, may nabibilan kami doon, 5 pisong Shanghai. Alam mo yung manipis na talaga yung laman. Pero 5 piso lang kasi. Parang pambalot na yata ang kinakain mo, Pero balot na. pero may natitikman ka pa rin naman laman. Pag panawid gutom lang talaga, panawid ulam ba, 5 piso. Pwede na yun, siguro, depende na lang sa sausawan at saka kung practical ka naman at gutom ka na rin naman, Mabili nga siya eh. okay na yun. Tapos malaki yung wrapper niya, pahaba. Malaki yung wrapper niya, di ibig sabihin ma-wrapper. Ito, isang buo to. Isang buong wrapper, pero malaman naman. Sa laman naman, hindi ka malulugi kasi yan, malaman naman siya. Bali, itong gawa ko na to, 1/4 tong 1/4 na meat. Hinugasan ko lang to sa mainit na tubig. Kahit na malinis siya, hinugasan ko pa rin. Kasi pagka nakakabili ka sa palengke, hindi natin alam kung paano kung may dumapo, nakamay. Gusto ko nga flat eh. I-flat mo. Hindi naman kailangan siya, bilugan. Pwede naman pipitin niya ma-after eh. Mapipit-pit na ng pusa yan. Kasi nadadagan na naman siya. Maglalagay pa sana ako ng patatas. May patatas doon, chapsina. Hindi na ako, tinatamad na ako magkadkad. Tsaka, okay na yan. Alam mo naman ako kung ano yung pinakamadaling paraan, doon ako eh. Ayokong piliin lagi yung pinakamahirap eh. Tapos kung meron namang mas madali, doon ako sa pinakamadaling paraan. Alright. Pati ko nga. Gawin na natin ang Shanghai. 1/4 lang po itong kiniling na ginamit ko. 1/4 lang po yan, pero marami-rami naman po akong nagawa. Pwede pa hanggang bukas pang ulam. In case po na gustong magprito, naka-ready na po siya. Nilakasan ko lang po bahagya yung apoy niya. Medium heat. Kanina po nasa low heat eh. Mas maganda po sana rito, ilalagay muna sa freezer bago po iluto. Pero yung oras ko po kasi medyo limited na. 8 PM na po, kaya hindi ko na po magagawang ilagay muna sa freezer bago siya lutuin. Para makakain na din po ng hapunan. Dagdagan ko na po.
Sayang yung space niya. Ang bango po talaga kapag meron siyang parsley o kinchay. Minahan ko po ulit yung apoy. Nasa low heat na po siya. Ito po kasi pambalot. Madali lang naman siyang matutong o mangitim. Lipat natin dito sa gitna. Sa low heat lang po nilagay ko para naman maluto ng maayos. Biling-biling lang po para siguradong maluluto yung load. Ayan na po, nangingitim na. Pero sure naman na pong luto yan. Ayan. Para sa akin tama lang po yan. Okay na po ito. Anuin na po natin. Luto na tayo ng sangay. O sangay. Hindi naman po gawin. Kahit wala po yung harina, nagpaint naman siya dahil meron siyang dalawang egg. Ang sarap ulam ni Sharon. Shanghai. Sarap. Masarap talaga Shanghai. Lutong, tumutunog-tunog pa. Kain po tayo. Nakarami na ako kain.